Good morning! Good morning! Good morning! Welcome muli, mga kababayan. Welcome! Ito gusto ko muna pasalamatan ng aking mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po dahil sa inyo. Tayo po ay paunti-unti na umaangat na. Ako po ay nangangako sa inyo. Pagdating ng panahon na tayo po ay dumami at tayo po ay nakatanggap ng blessing mula sa YouTube, isi-share po natin ang ating matatanggap na biyaya. Okay? Yan po ang ating pangako. Kapag sakali po i-bless tayo ng Panginoon Diyos na tayo dumami, ipangako po natin yan. Dahil po ay ating nasa puso natin ang maglingkod. Okay? Maraming salamat. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka po pwedeng pakisubscribe ang ating channel. Ayun. Maraming salamat. Ito alam po ninyo, ako humanga dito kay Senador Bongo sapagkat bagamat siya ay mag-isa lamang dyan o may kasama siya. Actually, si Senador GBRC2 dito sa pagharap dito sa mga taga PhilHealth. Kasi kabi-kabilang hearing After nung kaguluhan, nag-hearing itong kamera, nag-presscon, tinigil na nila itong kanilang kasunduan doon sa PhilHealth at sa DBP. Kasi di ba itong Tingog Party List, nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng DBP, PhilHealth, kaso lang, inulan ng batikos. Inulan ng batikos itong Tingog. Nababasa nga ako masyado daw itong oportunista ang taga-Tingog. Oportunista ang tawag. Kanina po nagkaroon ng press con itong HOR kamera, itong si Tingog Party List Jude Asidre. Then sino ba? Itong si Ako Bicol Party List, si nun si nakalimutan ko na basta. At saka itong si Congressman Roman, tatlo sila doon yung isa nakalimutan ko lang in-announce doon ni Jude Asidre na ititigil na nila, hindi nila itutuloy ang partnership ng kanilang party list na Tingog doon sa PhilHealth at DBP. Salamat naman at kayo ay tinablan ng hiya. Kung hindi kayo batikusin ng taong bayan, hindi nyo maisip na inyong ginagawa ay kabulustugan pala. Ang tanong ko, ba't kaya ganun, no? Ba't kaya ganun? Alam niyo na mali. Alam niyo na mali, magkakaroon ng conflict of interest. Siyempre, yung Tingog, yan po ay isang political entity. Ito naman yung PhilHealth, yan po ay serbisyo publiko. Tapos papasukan mo, magkakaroon ng question. At yun nga nangyari. Dahil dyan, binawi nila. Okay? Ngayon, kanina, ako po ay nagsubaybay dun sa hearing ng Senado, sa pinamumunuan nito si Senador Bongo. Pinag-usapan nila yung PhilHealth, yung plano ng PhilHealth, kung paano, anong gawin, anong dapat gawin. Nakakatuwa po itong si Senador Bongo. Talagang kitang-kita natin kahit na sila mag-isa, dinidirect niya sa tamang direksyon itong PhilHealth, itong taga PhilHealth. Akalaan niyo ba naman itong itong Malasakit Center, ang ganda nun. Napaka-effective dyan sa serbisyo publiko kasi nga ang tao kapag nagkasakit, nangailangan ng pundo, pera, ipupunta na ng ospital. Walang babayaran. Kung meron man, konti lang. Dahil sa malasakit ni Senador Bongo. Ang pagkakaiba nun ng malasakit ang pera hindi po galing kay Senador Bongo. Hindi galing sa politiko. Hindi katulad ng AKAP na ang pera hawak ng politiko.
Ha? O, ang namimigay politiko. Ayun pagkakaiba nun. Kaya dito sa AKAP, ang siguradong nakakatanggap, yung talagang may sakit, yung may talagang kailangan, nangangailangan. Yun po pagkakaiba nun. Samantala itong AKAP, yung iba nga daw may trabaho. Ha? Ay kanina, nakita ko, no, ang ganda ng flow ng hearing. Dinidirect ni Senador Bongo, ito yung mga taga-PhilHealth, na ito gawin ninyo, ito ang gawin ninyo, palawakin ninyo ang serbisyo, pati PAGCOR, pati PCSO. Mag-share kayo, i-share nyo ang kanyang kaperahan dyan para sa taong bayan. Napakaganda. Napakaganda po. Hindi katulad doon sa hearing sa Kongreso, walang ginawa kundi idepensa ang kanilang mga sarili. Ito po, pakinggan po ninyo ito ha. Ito po yung hearing ng Senado sa pamumuno nitong si Senador Bongo. Yan po. Top 9 medical diseases because yung number 10 is COVID na wala na ngayon. So another 8.8 billion yun. So PhilHealth would need to spend just to cover the basic packages. Hindi pa yung mga expanded, yung mga bago. If it were to do this, it would cost 348 billion pesos, Mr. Chair. So ibig sabihin, hindi ka sang-ayon na maliit yung walang budget ang PhilHealth. Yes, kasama po si Dr. Santos, si Attorney Matula ng Labor, Shelo Magno, former Undersecretary, and Dr. Tony Dance. We made the position clear yesterday. Gusto namin ibalik ang budget para... Ako mismo ayaw ko rin pong zero budget ang PhilHealth. Alam nyo yan. Pinaglalaban natin ito. Kulang talaga. Kaya nga dapat PhilHealth, pakinggan nyo naman po ang suggestion ng ating mga health advocates. Karamihan sa kanila dyan, mga doctors po. Mas alam nila itong trabaho tungkol sa medical. Yes, Mr. Chair. Actually, kung ganyan ang budget ng PhilHealth, ngayon na 150 billion, let's say, hindi po mako-cover doon yung consulta package kung i-roll out yan next year. So, ang epekto po nitong pag-zero is we will not have a consulta package, not in the near future. No. Next slide po. Taon-taon po ang ginagastos ng PhilHealth pataas nitong last, lalo na nung 22 and 23, 129, 122 billion. Pero ito po yung sinasabi namin, kulang pa ho ito. Kung yung basic packages lang ang pag-uusapan, kung co-cover lang nila. So hindi ho marapat na bawasan ang i-zero ang budget na ang premium subsidy sa indirect members. Next slide. Ito po ang hindi namin alam yung final picture ng MAIP for 2025 pero nakikita po rito habang bumababa ang budget ng PhilHealth. This year it's only 40 billion. 50% reduction this year pa lang. Next year, zero na from the 50%. Pero ang tumataas po is MAIFIP. So next slide po. And yung syntax po, hindi po yung syntax, yung gray bar, saan po napupunta ngayon? Yan po yung naka-earmark for PhilHealth for under the UHC law. So saan ngayon napupunta yan? Next slide. Next slide po. Okay. Next. Yung epekto ng 40 billion na budget na premium subsidy ay makikita natin sa PhilHealth report, no? In 2023, may 25 million na indirect contributors. This year, as of June 2024, yung 25 million naging 15 million na lang. So I heard Secretary Herbosa say 16 million indirect contributors. But a year ago, they were 25.
So I agree that all Filipinos should continue to get benefits and they will. However, ang problema po, they are no longer part of the database. Pag hindi ka kasama rito sa registered, I believe you are no longer part of the database. So you would have to re-register. But I think that's something PhilHealth should explain to the public. And next year, kung mag-zero ang premium subsidy, maybe that number will plummet also to almost zero na indirect. Because ganun na ang nangyari this year. Next slide. So ang panawagan po namin ay kung po pwede i-restore ang buong premium, hindi lang po yung 5,000. Kasi ang basic premium is 6,000. Kasi ang nangyari, 5,000 lang ang inallow ng DBM and 3,500 yata para sa indigents. For seniors yata 5,000. So sana maibalik ito sa 2025. And sana, Mr. Chair, maging automatic appropriation na to. The reason why we are saying this, Mr. Chair, is PhilHealth is a single payer. We have a single payer system for health financing sa Pilipinas. Meaning for all Filipinos, the first peso will be paid by PhilHealth. So the moment na ma-destabilize o magkaroon ng financial problems ang PhilHealth, yung first peso na yon will be in jeopardy. No? And with all these increasing costs, with all the new benefit packages, malaki po ang magiging problema in the future. Not now, but in the very near future. We also call on PhilHealth to ensure that the basic packages as required by public health concerns are provided. Maternal newborn care, TB dots, address chronic renal. Number 1 ang hemodialysis for CRF sa PhilHealth. They must address the numbers that are increasing every year. And we would really call for the rollout of the outpatient care package. Ang epekto po ng walang mahinang primary care package, DOH itself is reporting ang occupancy rate ng hospital nila is way above 100%. In Cebu, in Region 7, 190% ang occupancy. In Eastern Visayas, 180%. In Bicol, 184%. Sa DOH hospitals po to. That is the reason, because of our lack of primary care support, napupuno po yung mga ospital, lalo na yung mga ospital where you have malasakit, you have MAIP. That is where the patients are going. So without a good primary care package, that is a problem that will continue. And finally po, pagdating sa MAIP, MAIFIP, we would also like to see that yung fund na to be managed by health facilities, not by politicians or in a way na talagang magagamit para sa nangangailangan pasyente. Sasagutin lang Maraming po salamat po, Mr. Salamat, Chair. Dr. Perez. Sasagutin po ng DOH yung about this call for action. Since sila po ang nag-handle ng MAIFIP, no? Malaki po ang budget ng MAIFIP. May tanong lang rin po ako sa inyo since sinuggest nila na dapat po health facilities ang mag-handle po nito. Mr. Chair, I would like to clarify, and for the information of everybody, the MAIFIP program is not handled by politicians. It is handled by a specific office in the DOH, that is the Malasakit Program Office, kami po yun. And then, automatic po, meron po ang mga DOH hospitals na 87 across all nations na meron po silang funding ng MAIFIP. Ang maganda lang po dito, if you are able to utilize it
very efficiently, you can always ask from our office. So mali po yung connotation ng marami na it is handled by politicians. So kami po ang nag-handle nito. So lahat may access dito. Opo, at saka May we get from from the DOH an assurance na wala pong matatanggihan na pasyente dito sa mga hospitals ninyo? Opo, actually, Mr. Chair, we already put like standee na meron pong MyIFIP assistance anytime. Meron po kaming hotline. Kung kayo po ay biglang matanggihan o bigyan ng cut-off, you can always call us or email us. Ginawa po namin yan. And this is across 87 hospitals plus yung 4 po na specialty hospitals. So, and all malasakit center. Kindly in check fairness. kasi may mga hospitals daw sa iba't ibang probinsya na wala na raw silang pondo at hindi na raw sila popondohan, di ba? Nasa mandated naman po ng Republic Act 11463 or Malasakit Centers Act na wala pong matanggihang pasyente at may access po sila sa 4 agencies. Opo. I can say only for the DOH, PCSO po, hindi ko po masabi. PhilHealth, definitely po, and DSWD. Because the JAW now that we are supposedly implementing, medyo may isang issue lang po yung isang agency. But rest assured, kahit wala po yung agency na yon, the MyIFIP assistance is continuous. As far as the DOH is concerned, wala pong matatanggiang pasyente sa inyo. Wala po. And even... Can we hear that from the Secretary of Health Assurance? Yes, Mr. Chair. Wala po tayong tinatanggihan sa mga humihingi ng tulong sa Malasakit Program Office na isang Kayo po ang namamahala. one-stop center. Opo. Batas po yan, mandated by law. Kayo ang namamahala ng programa na walang matatanggihang pasyente At sa ang inyong mga pondo hospital. po dyan, madami. Yung PhilHealth, MAIP, DSWD, at yung PCSO. So nag-issue na rin po kayo ng memorandum na uninterrupted service. So ba yan? Opo, dahil office hours ang karamihan nito, yung iba may hotline pag nangyaring kailangan mo ng additional funds on a weekend or a holiday. So merong hindi hotline. po totoo na walang pondo po para sa mga indigent patients ang DOH. Meron po, ano dun yung medical assistance, yung PhilHealth benefit nila. DSWD, usually yung binibigay nila yung para sa pamasahe pag uuwi na or pagkain, yun yung support dun sa indigent patients. And then PCSO, meron din silang amounts that they give. Meron silang criteria for us. So ang assurance lang po, tuloy-tuloy po itong serbisyo. Yes, Mr. Chair, tuloy-tuloy po ang serbisyo sa lahat ng malasakit offices. Singit ko na lang, no? Since na-discuss na natin, nandito ang ating AGM po ng PCSO. Mr. Arnel Casas. Naging issue po itong inyong kawalan ng personnel sa mga PCSO desk, no, sa mga malasakit centers. At nabalitaan ko, sabi nyo, dapat ang magbibigay ng tulong ay ang plantilla, kakulangan nyo sa plantilla personnel at meron kayong AOM, no, audit observation memo na natanggap na dapat plantilla po. Nasa batas na dapat po'y meron kayong tao sa Malasakit Center. Sa batas po yan, mandated by law po yan. Ngayon, pasagutin rin natin, una ikaw, and then the COA. Tanungin natin ang COA, kung bawal yung hindi plantilla, ano yung remedyo ninyo? Pwede bang maglagay kayo ng personnel doon na JO? Kung hindi nyo talaga kayang mag-hire ng plantilla, but yung magbibigay ng assistance para hindi maipagkait ninyo yung tulong sa mga nangangailangan ng tulong na hindi na kailangan magmakawa. Sa totoo lang, Mr. Casas, isa po ito sa dahilan kaya naisipan natin nun ito yung Malasakit Center. Ako taga Mindanao po ako, Batanggenyo po ako na Bisaya na taga Mindanao. Nakita ko as early as 1990s, yung mga pasyente sa PCSO nagmamakaawa, 5 a.m. 5 a.m. nandiyan yan sa sidewalk, nag-aantay, pumipila kasi hoping na makakuha ng assistance sa inyo.
Kaya nung panahon ni former President Duterte, naisipan ko na ilagay, pinakiusapan ko ang PCSO, hindi pa ito batas na maglagay ng desk sa hospital. It started in Vicente Soto. Tapos pinarami natin at nung naging senador ako, isinabatas natin. Dahil napansin ko, nagmamakawa sila, madaling araw palang humingi ng tulong. Tapos Lunes, pupunta yan ng PCSO. Martes, pupunta po yan ng DOH, hingi ng tulong. Miyerkules, pupunta yan ng DSWD. Huwebes, pupunta yan ng PhilHealth. Pag may balanse pa yan, mangungutang, ibibenta yung karabaw, isasangla yung refrigerator para lang po makalabas sa ospital. Eh bakit natin pahirapan ng Pilipino? Eh pera naman nila yan. Pwede namang ilagay sa isang kwarto, ilagay sa ospital. Ayan na po yung malasakit center, andyan sa isang kwarto na humingi ng tulong sa inyo. Ngayon na isabatas natin, eh tumulong naman kayo PCSO. Gawan nyo naman po na paraan. And I'm sure, COA naman siguro ay may konsensya naman itong mga to na gustong gumawa ng paraan. Sabi ko nga, kung gusto nyo tumulong, may paraan. Kung ayaw nyo tumulong, may dahilan. Pero let me remind you, hindi nyo yan pera. Pera ng taong bayan yan. Lahat tayo rito, pansamantala lang tayo sa posisyon natin. Pansamantala lang tayo dito sa mundong ito. Pero yung tulong ninyo sa mga kababayan natin, di malilimutan ng taong bayan yan. Kaya pakiusap ko lang po sa inyo, kung may problema, may audit observation, kausapin nyo yun yung COA. Anong paraan? Kung kailangan plantilla ang magbibigay ng assistance, edi yung JO ninyo nandoon sa help desk, sila ang magre-refer para mabilis, hindi na kailangan magmakaawa. Sir, kung pupunta sila sa opisina ninyo, panibagong gastos na naman yan. Panibagong pamasahe, yung pangkain na lang nila yon. Laking tulong na hindi na sila kailangan pang pumila doon sa inyong mga regional offices. Tipid sa pamasahe yon, pagkain na lang. Walang pera yan. Nagmamakaawa yung mga pasyente. Sige po, papakinggan po kita. Ano na hong nangyari sa inyong plano? Bakit bungi-bungi yung inyong mga kukulangan ninyong mga personnel sa mga ilang malasakit center? Good afternoon, Mr. Chair, Senator Bong. First of all, I would like to say, Senator, that yung tulong po natin sa Malasakit Center ay tuloy-tuloy po. And yung tungkol naman po doon sa personnel, considering that we have an audit observation memorandum issued by COA, we complied. However, Senator, I assure you, with our established procedure po on the processing of guarantee letters o Malasakit Center or other PCSO medical access program po, meron po kaming online processing and dito po namin pinaprocess lahat yung applications. Saan sila mag-a-apply? Halimbawa, sa hospital, heart center, NKTI, saan sila mag-online doon? Bakit hindi nyo lagyan ng personnel doon sa hospital para doon sila hingi ng tulong at i-guide nyo? Yung iba dyan, walang kakayahan na sumilip sa online. Yung iba dyan, walang computer. Yung iba dyan, walang cellphone. Ba't lagyan nyo na lang po ng tao? Kaya nga tayo Sir, meron tayong, may desk kayo doon sa mga malasakit center para tumulong po. Huwag nyo pahirapan. Tulungan po natin yung mga pasyente. yes sir, you are correct. Ang sinasabi ko pong online submission na po ng application, a hospital po ang nagsasubmit sa amin. And yung sa Malasakit Center, sir, with the help of the hospital, mga social worker nila, yung map application po sinasubmit po sa amin online. Ang concern ko lang po dito, yung personnel ninyo doon sa mga malasakit center na sabi ko nga kanina, kulang-kulang, naging bungi-bungi na siya. Ibig sabihin is, hindi siya kompleto. Dito sa isang ospital, wala. Dito, meron. Kung kailangan nyo po kung required talaga ng COA na plantilla personnel, lagyan nyo na kung job order, pero yung magbibigay ng assistance para mabilis yung coordination between the JO personnel ninyo doon, para magre-report sa inyong opisina, para magbibigay yung plantilla kung kailangan talagang ang disbursing officer is a plantilla employee dapat, no? Pwede nyo pong gawa ng paraan. At hiningi lang po namin ng assurance ninyo, it's mandated by law naman po,
na tuloy-tuloy ba ang inyong, since tuloy-tuloy naman inyong saya dyan sa PCSOs, tuloy-tuloy naman po ang inyong mga bingo-bingo dyan, tuloy-tuloy naman ang inyong kita dyan sa PCSO, sana naman, i-share nyo naman sa mga mahirap yung kita na huwag na silang pahirapan pa. Tuloy-tuloy ba ang inyong, can you assure this committee na tuloy-tuloy po inyong assistance even next year? Mr. Senator, yes, sir. As actually, we assure you, we have set aside our budget for Malasakit Center up to the end of this year, and we have included that budget for 2025 po for Malasakit Center. At yung tuloy-tuloy yung access nila, yung easy access po, yun lang naman po ang, ako na po ang nakikiusap sa inyo, sir. Sa management po ng PCSO, and I'm appealing po sa inyo. Sabi ko nga, tayo nasa gobyerno, ay mas maalala nila tayo kung ano yung nagawa natin para sa ating mga kababayang Pilipino. Yung performance po ng PCSO, someday it will reflect yung tulong ninyo, yung easy access ninyo sa kanila, lalong-lalo na po sa mga walang-wala, na walang ibang matakbuhan. Please lang po, make services easier for the poor and indigent patients. Yun lang po. Kasi ngayon sa record natin, 40 out of 166 lang po ang merong PCSO. Buti na lang ang DSWD, naka 164 na raw sila ngayon. At ang PhilHealth naman po, dahil automatic naman, di ba? Automatic naman sa pag na-admit sila, kakaltasan talaga ng PhilHealth dahil miyembro po. Kaya nga, pinaglalaban natin ang PhilHealth na may pondo sila, may budget sila, maximize their resources para lumaki yung counterpart. Ito na yung sinasabi ko. Halimbawa na lang po, sir, no? Ito yung classic example. Pag merong hospital billing, totoo ito, 87,000 billing. Kung binawasan ng PhilHealth, less than 10,000. Nakakuha sila 9,000. May balanse pa na 78,000. Pumunta sila ng PCSO, ng DSWD, binigyan ng 5,000. 74,000. Binigyan ng, kaya pupunta sila sa DOH for MyIFIP. Bibigyan ng 20,000. So, 58,000 pa yung balanse. Kung kayo, wala kayong tulong, yung 58,000 na hanapin niya, isasangla na yung refrigerator, yung kalabaw. Pero kung kayo, meron kayong tulong, mas mababawasan pa yung bayad. At kung tinaasan ng PhilHealth ang kanilang counterpart, mas mababawasan yung out of pocket ng Pilipino. So napakahalaga po yung ambag-ambag ninyo. Hindi lang po ambag-ambag ninyo. Napakahalaga po dito yung konsensya ninyo.